kita maririnig. So I'll be waiting in Manila kahit di ka na babalik. Sa inyo mga ka-historical, tara pasukin natin mga historical places sa buong Intramuros. Tara! Alam nyo ba, ang Intramuros ay tinuturing na pinakamatandang distrito na makasaysayang puso ng lungsod ng Maynila. Ang pangalan nito ay nagmula sa mga salitang Latin na intra sa loob at moros sa loob ng mga pader. Ito ay pangalan ibinigay ng mga Espanyol sa buong panahon ng kanilang kolonyal at hanggang ngayon ay nananatiling hindi nagbabago. Anumang distrito sa labas ng walled city ay tinatawag na extramuros na ang ibig sabihin ay sa labas ng mga pader. Bago naging intramuros ang nakikita natin ngayon, ang tanging depensa ng lungsod mula 1571 hanggang 1574 ay ang palisidad na isang baod ng mga kahoy na poste na binuo ng isang hadlang o tanggulan. Ang intramuros ay isang maasaysayang puso ng Maynila na itinayo ng mga Kastila noong 1571. Ang maliit na distrito ito ay puno ng broad churches, fortress at classic colonial buildings na tinatawag nilang itong walled city. Dahil ang lugar na ito ay napapaligiran ng malalaking pader na bato upang protektahan ng lungsod ng Maynila sa mga pag-atake at pagsalakay noong araw. At ngayon, ang mga pader na ito ay nakatayo pa rin kasama ang isa't isa ng mayayaman na kasaysayan ng ating bansa. Ngayon naman mga ka-historical, samahan niyo ang puntahan ang Casa de Manila Museum. Tara! Ang pasa ng Casa Manila ay itinutulad sa isang bahay na makikita dati sa kalyeng Habonero sa Binondo, Maynila. Noong 1850, tulay natin ito sa uri ng pamumuhay ng mga nakakaangat sa buhay. Noong ikalibing siyam ng siglo o 19th century, ang present kalya ng Casa Manila ay magandang halimbawa ng bahay na bato o stone house na umiral noong panahon ng Kastila. Ang mga materials na ginamit sa pagbuo ng bahay ay galing sa mga Europa at China. Kagaya ng panchong, ito ay karaniwang bahagi ng bahay noong panahon ng Kastila. Ang pasto na ay nagsisilbing labusan ng hangin papunta sa silid ng bahay. Sa kasalukuyang pwesto nito ngayon ay sa Plaza San Luis Complex sa harap ng San Agustin Church. Makikita ang iba't ibang coffee shop, ang bike rentals na Bamboo Bike, ang Casa Manila Museum at marami pang iba. Mga ka-historical, ang charges tayo. Tara, samahan niyo ang pasukin ito. Ang Puerta Real na isinalin bilang Royal Gate ay isa sa mga sikat na gate para makapasok sa walled city of Old Manila, Intramuros. Ito ay nagsisilbing pangunahing maharlika, pasukan ng mga gobernador, general, mga praile at mga nakakataas na otoridad. Sa mga isla ng Pilipinas na itinayo noong 1636, ang tarangkahan ay nawasak sa panahon ng pagsalakay ng mga British sa Maynila noong 1762. Bilang bahagi ng bagong plano sa pagtanggol ng mga Kastila at ang trangkahan ay pinadaran at ang Puerta Real ay tinayo muli sa kanluran ng lumang lokasyon sa likod ng Bomba Puerta Real de Bagumbayan sa Maynila, 1945. Na nagresulta sa napakalaking pinsala na naibalik noong 1969 at 1989. What's up sa inyo mga historical? Kamusta kayo? Ngayon, samahan niyo ang silipin ng baluarte ni San Andres. Tara! Ang baluarte de San Andres, pinangalan kay Saint Andrew, the patron of Manila, ay kilala rin bilang baluarte de San Nicolas na itinayo noong 1603 upang ipagtanggol ang orihinal na Puerta Real sa kasalukuyan na kilala bilang Jena, Luna Gap at ipagtanggol ang Timog Silangan. Bahagi ng napapaderang lungsod mula sa mga pagsalakay sa lupa. Ang baluarte de San Andres ay inayos noong 733, ngunit ito ay nawasak sa panahon ng pagsalakay ng mga British. Nang itayo nila ito muli, ito ay nawasak muli at ito ay nabalik ng Intramuros Administration noong 1987. Tara guys, pasukin natin ang Japanese canon. Moving on to the next one, ay ang Japanese cannon ay original na inilaan para sa coastal defense at bilang isang anti-aircraft weapon para sa mga barko.
Ang Japanese Naval Cannon ay mabilis na nakakuha ng katanyagang para sa paggamit ng lupa. Ang kanyon na ito ay matatagpuan malapit sa Baluarte de San Diego. Ito ay nakaligtas sa World War II, lalo na ang labanan sa Maynila mula Pebrero hanggang Marso 1945. So yun mga ka-historical, for more historic video, please like, subscribe, and share. And click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa historical video ko. Bye-bye!